So, kung ano talaga yung kalabasan. Good evening, good evening. Yan. Pakita mo yan, pakita mo. Yan, katatapos lang natin, pinapatuyo natin yung mga bagnet, parang chocolate hills yan, no? Dami niyan. That's 300 kilos. So, today, nagkasakit tayo. Nagkasakit, magaling na tayo, medyo magaling na tayo ngayon. Kaya, pasukan na ng mga bata. So, definitely, tulad nyo, ako rin may anak, hirap tayo sa mga baon ng mga bata. Things na naiisip agad ng bata na baon. Siyempre, sweet tooth ang mga bata eh. Tusino ang gagawin natin. Ituturo ko sa inyo kung ano yung nalaman ko kasi nakita ko ang daming gumagawa ng tusino sa YouTube, sa Facebook. Pero meron akong alam na na hindi nila alam kaya tingin ko makakatulong to ng malaki. Kasi dito sa amin sa Cavite, marami ritong specifically dito sa Silang, marami rito sa aming pinya. Yan, pinya. All year round, nag-harvest dito ng pinya. So, ang ginagawa rito ng mga tao sa palengke na gumagawa ng mga tusino, ang ginagawa nila rito, yung mga overripe na mga pinya, which is mura, yun yung kinukuha nila. Then, ang ginagawa naman talagang tusino, kahit dati pa, ang ginagawa naman talaga is mga inahing baboy. Kasi nga, matigas, mura. Kaya pag nakikita natin, pag binibili natin sa palengke, mura lang yung tusino. Pero bakit ganon? Mahal yung baboy, pero mura yung tusino. Kasi nga, inahing baboy yung gamit. Paano nila napapalambot? Paano nila nagagawa yon? Meron silang machine na ginagamit, which is, tingin ko meron sa Google Tingnan natin dito. Parang umiikot-ikot siya, nakakita na ako, parang umiikot-ikot siya ang machine na yun yung nagpapatenderize doon sa baboy. Kaya nga sinasabi lagi ng CDO, hindi gawa sa inahing baboy. Yun ang pinagmamalaki nila. Which is, ang gagawin natin ngayon, syempre, gamit natin is loin. Ito ang available natin, pero pinakamagandang part na pwede natin gamitin dyan is pigi. Pigi talaga. Pinakaunang ingredients natin, ang hindi nalalaman, pinya. Open natin yung pinya. Wrap lang. Pinya kasi ang minsan pag nakikita ko ginagawa lang nila asukal kasi kulang talaga yung lasa nun. Talagang dito sa Cavite, nakita ko yung paggawa nila sa palengke. Sabi ko, galing gayahin ko nga. Then nung ginaya ko, talagang yun at yun talaga. Saktong-sakto talaga. Siyempre, marami pang ibang ingredients. Siyempre, i-share natin yan sa inyo ngayon. Yan. Kung hindi kayo marunong magbalat ng pinya, ng ganito, wala namang problema. Kasi, dudurogin din naman natin to. Pero, siyempre, maganda na rin may kaalaman. Always use yung mga overripe. Kung wala talagang panahon para gumawa nito, pineapple juice. Yung nakalata, walang problema dyan. Actually, much better naman yun Talagang gusto ko lang ipakita sa inyo from scratch kung paano siya ginagawa nung nalaman ko nung ginagawa sa palengke. Susunod natin, longganisa. Yan. Kita ko rin sa palengke kung paano paggawa niyan. Dapat observer tayo when it comes to cooking Marami tayong malalaman sa mga ibang tao na hindi natin nalalaman sa pang-araw-araw Huwag na natin isama itong matitigas. Okay. Ayan. So, blender lang natin to. Lagyan lang natin kahit konting garlic. Goods na yan. Blend lang natin. Kulang ako ng tubig. Tama na rin natin tong pepper. Lagyan natin para magkaroon siya ng tubig. Ayaw pa rin. Lagyan lang natin konting tubig. Di talaga kung ayaw nyo talaga ng hassle pwede yan. Pineapple juice.
Okay na yan, isang pinya. Ito man. Yan, isang pinya. Aside from nagagawa ng pinya ay lasa, siyempre pinya is also meat tenderizer eh. Okay, so ingredients tayo. Asukal, siyempre. Asukal. Isa sa pinaka-importante, curing salt. Sinong hindi nakakalam ng curing salt? Hindi alam na nakararami, ang curing salt is a preservative. Okay? Kung nakikita nyo, kapag nakikita nyo yung tocino, para siyang transparent, ayun, ito ang may sala, curing salt. Magkano po ang curing salt, Mang Domeng? Ito po ang resibo natin. Hindi makita naman. Hindi masyadong makita. Ayan, 35 pesos per kilo. Napakamura. Ang sabi rito, may corresponding na ano to ha, hindi siya pwedeng gamitin as talagang normal na salt. Okay? Yan ang pinaka-instruction dyan. Hindi siya pwedeng gamitin as normal salt. Kung gusto mong gamitin yan, i-incorporate mo lang. Okay? So, basically, gagamit pa rin tayo ng salt. Okay? Ganito ang cut natin. Medyo nipisan natin. Roughly, yung mga ano to, 3/4. Kasi yung anak ko matakaw to eh. Anak? Ganito lang kanipis. Depende na sa inyo yan. So, that's the beauty of tayo yung gumagawa ng sarili nating mga produkto. Kasi, alam mo yun, magagawa natin kung ano yung gusto natin. Eh, Mang Domeng, paano naman, bakit yung nabibiling mga tocino, bakit pulang-pula? Food coloring. Food coloring ginagamit nila. Food coloring red. Sa atin, ang gagamitin natin, at suwete. Kasi panggamit natin eh. Pwedeng hindi gumamit ng curing salt, pwedeng salt lang, walang problema yon kung panggawa natin. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang purpose ng curing salt. Kasi baka sabihin nyo, gumawa ako ng tocino, hindi naman katulad ng pang-commercial na, na tocino, hindi na katulad na bibili sa palengke, hindi katulad na bibili sa grocery. Kasi nga, gumagamit sila ng mga preservatives. Preservatives ang curing salt. And also, may nakakaalam kung anong tawag rito. This is 10 times in 10 sugar. Kapag yung mga talagang alam mo na medyo walang konsensya, na gumagamit ng mga ang dami ng alternatives to sugar. So, mahal ang sugar. Eto, 10 times sugar, 35 pesos lang to. 10 times sweeter na. So, pwede mo rin gamitin. Depende na lang sa'yo kung kaya mo. Binili ko talaga yun para mapakita sa inyo. Eh yun yung asukal na ginagamit sa mga juices, sa mga juice, sa mga palamig, sa kalsada, yan ang ginagamit. Okay? Ayaw natin gumamit yan. Unhealthy na nga ang asukal, mas unhealthy pa, di ba? Lagay na natin. Ito yung mixture natin ng salt, pinya, tsaka ng bawang. Okay? Kamayin ko na, amin naman to eh. Tapos lagay na natin sugar. Bahala na kayo kung anong gaano katamis ang gusto niyo dyan. Pero hindi naman to magiging sobrang matamis. Ang kagandahan kasi doon sa merong parang tocino machine na yun na nakita ko. Ang ganda nga nun eh. Umiikot-ikot siya na para siyang mixer ng semento. Ganun yung itsura niya. Umiikot-ikot siya tapos binubugbog niya yung karne hanggang sa lumambot yung karne. Kahit inahimbaboy, talagang kaya niyang palambutin. Talagang walang imposible doon. Ito natin ang sugar. Tapos mamaya, try nating tikman. Ang talagang dapat ginagawa rito is to massage. Massage talaga. Kung hindi naman tayo, alam mo yun, hindi naman talaga tayo maramihan gumawa, manu-manuhin na natin ang massage yan. Tapos, ito lang. Ganyan na natin to. Yan, nakadepende ka kung gaano kapula ang gusto mo. Sa mga hindi alam kung paano gawing ganito yung atsuete, na ganito ko concentrated, meron tayong video dyan. Ilalagyan po natin yan ng lihiya. Ano po ba ang lihiya? Lye water. Lye water sa English. Sa palengke, meron yan. Madami sa palengke.
Try nyo rin i-explore sa palengke. Pag bumili kayo ng atswete, mga nakapak, sabihin nyo, atswete po, yung meron na pong lihiya. 5 pesos lang ang difference niyan. Dagdagan pa natin. Anong gusto mo? Mas pampulano? Ha? Yan. Make sure na i-mix ng i-mix ng i-mix. Manada. Okay na yung tamis. Dagdagan natin yung konting tamis. Lahat na yan. Tapos, salt. Ang daming pwede lagyan ng bechin, yes. Yes. Salt. Pwede yan. Ayan natin para mas mamula pa. Yan o, pulang-pula na o. Then, sa dulo, lalagyan na natin ng curing salt. Teka lang, ugat na ako. Uulitin ko mga sir, mga mama, hindi ito pwedeng gamitin as alternative to salt. Gagamitin lang natin to as a preservative. This is only for example, kung ako papipiliin, kung panggamit ko lang rin naman sa bahay, hindi na ako gagamit nito. Pero, malaki kasi ang nagagawa nito pagdating sa tusino, sa ano talaga, longganisa. Nag-iiba talaga. Konti lang. Per 1 kilo to, kung hindi ako nagkakamali, 3 grams. Parang nga pinch-pinch lang na ganyan. Okay na yan. Pinch lang. Teka, titignan na sa Google. Ilagay mo sa screen, anak, kung ano yung nakalagay sa Google na ano nito. Alam ko mga 3 grams lang per 1 kilo. Para mga ganun. So, ang nilagay natin dito, pinch lang. Hindi naman natin kailangan yan at kukunti lang naman to. Hindi natin kailangan ng preservative. For the purpose of this video, maganda kung makita nyo. Yan. So, 1 kilo nito, it will take a long way. Ang dami nyo mapaggagamitan yan. Kung gagamit talaga kayo yan. Pero ako, hindi ko advise. Okay na tayo sa walang preservative. Okay na tayo sa natural flavor. Di ba, pinya pa nga na prutas ang ginamit natin. Kung mapapadpad kayo rito sa sa Cavite at mga palengke, normal po rito ang mga longganisa na kung tawagin hamonado. Kapag meron po ritong mga piyesta, mga ganyan, hindi po nawawala ang handa kung lagi ang may minudo, may kaldereta, at di po nawawala din ang hamonado. Hamonado, almost may same lasa siya ng tocino. Okay. Okay na to. So, ang gagawin na lang natin rito is to rest to overnight, lutuin, then meron ng pambaon ng mga bata. Okay? Ayan, try natin magsalang ng konti para makita natin. Okay? Para matikman din natin yung adjustment. Ayan. Tayo ng konti para malaman natin. Para syempre malaman din kung sino yung kakain. Ito kasi mahilig rito yung yan yung nagbi-video. Lapit mo, anak. So malalaman mo naman yun kung yung asukal mo, kung hindi ganun karami, kung hindi agad siya nasusunog. The more the asukal, the mabilis masunog si tocino.
Hindi ka na sobrang ako sa lamas kaya sobrang lambot. Sobrang lambot na nagawa natin mga sir tsaka ma'am. Tapos ang gamit pa natin malambot din na karne. Kaya maganda talaga pigi. Ano mo kante ate? Ito. Yung mga asukal natin. Naku, sobrang lambot. Pakiramdam ko na sobrang tayo sa curing salt. Kaya malambot na yung karne, lumambot palalo. So basically yun ang nagagawa ng curing salt. Kaya talagang akmang-akma talaga siya sa inahing baboy. Tingnan nyo, lapit mo anak. Tingnan mo kung gaano kalambot. Sobrang lambot. Ayan o. Ewan ko makakain ba to, ano, pero tingin ko okay naman. Pero sobrang lambot niya. Yun ang nagagawa ng curing salt. So, kung kayo gagawa, talagang susundin natin yung parang tama nga ako, 0.3 grams or 3 grams lang per 1 kilo. Talagang siguro kailangan talagang i-measure talaga yon just to make sure. Tignan nyo mga sir tsaka mama. Oh. Tignan kung gaano kalambot yan. Ayan. Ganyan ang kalalabasan niya kapag sumobra yung curing salt. So talagang grabe siyang umepekto talaga sa ano. Might as well talaga wag nang gumamit niyan. Testing natin. Tingnan mo, durog oh. Madudurog talaga siya oh. Buo natin sinalang durog na umano. Pero subukan pa rin natin. Paikot tumikim ate. Ayan oh. Tusino naman yung itsura niya. Wala ko Kamayin mo na lang. Tayo naman kakain eh. Mas may tamis na siya. Ayun na. Ito sa ibabaw oh. Tusino. Diba? So basically, kama naman talaga na ang magpapa-flavor talaga sa tusino is hindi lang naman talaga asukal mga sir tsaka ma'am. Talagang hatol. Yeah, ito napakahilig sa tusino nito. Ang gusto pa niyan lagi yung anong binibili mong tusino? Yung CDO? Pampangas Best. Pampangas Best. O yan. Ay, isa pa palang tanong. Sir, yung ano ba yung curing salt at salitre isang magkaiba ho? Magkaiba ho ang salitre at curing salt. Ang curing salt, ang ibang tawag sa curing salt ay pink salt. Ang tawag pa sa kanya ay Prague powder. Kung di ako nagkakamali, yan yung mga ibang tawag sa kanya. Yan. Okay? Okay tayo? Yun na lang mga sir tsaka ma'am. Adjust tayo kung gagamit kayo ng curing salt. Kung sa tingin nyo medyo inahin yung baboy na makukuha nyo, gamitan nyo ng curing salt. Kung normal lang naman na part ng baboy at hindi naman inahin, then wag nang mag-curing salt. Ganun lang. Hingin nyo, durog oh. Nagustuhan niya. Ibig sabihin niya nagustuhan niya. Okay? Yan. Nadurog talaga siya. Ang lambot. Bukod sa nilamas natin na nilamas, sobrang lambot niya. Pero ang sarap na. Sarap. Okay? Yun lang, paalam ka na. Bye-bye. Bukas pakita ko naman sa inyo to pagkakaprito. Meron pa rin bang hindi nakakakuha nito? Bukas ipakita ko sa inyo paano namin pipirito lahat yan. Isang buong araw yan. Okay, paalam.